Benepisyaryo, nasaan ka? Asawa. Shuhean, paano mo paulit-ulit naputo lang yung kasunduan sa kasal? 108 na fiancé at pinalayas mo silang lahat. Lagi kang may mahabang mukha araw-araw. Demonyo ka ba? Walang babaeng nangangahas na lumapit sa iyo. Asawa, hindi kita bibitawan. Asawa? Sino ang asawa mo? Ang gandang bagay. Bakit mo itinago sa akin itong lolo? Ikaw, nagkamali ka ng pagkaunawa. Siya ay isang dumaraan lang. Paalam. Hoy, ikaw. Bastos kang bata. Asawa. Huwag mo akong tawaging ganyan ng basta-basta. Oh, hindi pa asawa. Benefactor. Psycho ka. Huy. Presidente Xu. Sino ito? Isang psycho. Buti na lang may mahika ako. Tingnan natin kung saan ka tatakas. Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw talaga ang aking benefactor. Ako, Hindi kita kilala. Sino ka? Hindi ako. nandito lang ako para bayaran ang utang na loob. Ikaw, ipinadala ka ba ng isa sa aking mga kaaway? Ako, Oy, hindi ba ito ang suwail na anak pinalaya sa pamilya Zhao? Mahal kong kapatid, Xu Hean. Ha ha ha! Tingnan mo ang anak ng dating asawa mo, napakasama na binubuli niya ang mga babae sa lansangan. Tatay, ganitong tao. Hindi karapat dapat sa apelidong Zhao. Buti na lang kinuha niya ang apelyido ng nanay niya noon. Kung hindi, ito ay magiging kahihiyan ng pamilya Zhao. Kung hindi dahil sa aking yumaong lolo, babatuhin kita. Sa tuwing nakikita kita. Suwail na anak. Anong ugali yan? Katulad ng kanyang ina. Eksaktong pareho. Paano siya maihahambing sa ating anak? Anyway, pinalayas mo na ang ina at anak na yon. Huwag kang magalit. galit ang benefactor. Hindi ba dahil ikaw, masamang babae, nagplano ng paraan pataas? Sino ang tinatawag mong masamang babae? Maniwala ka man o hindi, gagawin ko. Anak, ano bang problema mo? Ikaw munting pilyo. Nay, anong ginagawa mo dito? Ano bang pinaglalaruan mo? Naniniwala ka bang yuyuko ako sa'yo ngayon? Anak, malas ka. Aw. Mahal, anong problema mo? Anak, Hindi ako makahinto. Anak! Mahal, ikaw ay... Tagapagbigay. Director Zhao, umalis na si Director Xu. Yumuko ka sa susunod. Umuwi ka ng maaga. Ito... Tagapagbigay, sandali, tagapagbigay. Kita mo? Sabi ko sa'yo dumating ako para bayaran ang iyong kabutihan. Ako, 1,000,000 pantay na tayo. pero hindi talaga ako dito para sa pera. Tagapagbigay, maaari mo bang bigyan ako ng matutuluyan? Hindi. Huwag mo akong sundan. Tagapagbigay. Tagapagbigay? Sa wakas, nakaalis ako sa kanya. Baliw na babae. Tagapagbigay. Bakit hindi mo ako pabayaan? Dumating ako para bayaran ka. Ang pinakamabuting paraan para bayaran ako ay itigil mo na ang panggugulo sa akin. Paano magkakaroon ng babae?
kailangan mong magpakasal. Kunin mo na agad ang marriage certificate nyo. Gawin nyo na ang wedding night ngayong gabi. Yay, ang galing. Kung masyadong mahirap, okay lang din bukas kumuha ng certificate. Tigil, nakakatawa ito. Ilang beses ka nang tinanggihan? Nakalimutan mo na ba? Bihira lang ang babaeng nasa Jiangcheng na hindi natatakot sa'yo. Bakit hindi mo na lang pahalagahan? Gusto mo ba talaga na ang pamilya nating Shu ay walang mga apo? Naku, ang sama mo talaga. Hindi ako pumayag. Nanay, Tatay, hindi pwedeng apo lang ang iniisip mo at balewalain ang opinyon ng binibini opinyon. Sino bang gugustuhing makasama ang isang tulad niya na hindi marunong magmalambing? Puro paghihirap lang yun. Miss Bai, tatanungin kita. Gusto mo ba talagang pakasalan si Shu Hean? Ang galing. Etong cheque, ilagay mo kung magkano ang gusto mo. Kung mas mababa sa 200 million, insulto iyon sa pamilya nating Shu. May iba ka pang kondisyon? Ang pamilya nating Shu gagawin ang lahat para matupad iyon. Ang pinakagusto ng Baishi natin ay... May tubig ba? Siyempre, isang heated swimming pool. Ito ay... Ang damuhan ng pamilya natin, kabuang wala ba na... May magandang balat ba kayo? Oo, mayroon. Nag-prepare kami ng walk-in closet para sa'yo. Bawat piraso ng damit may sariling kwarto. nanay, baliw siya. Hindi ko siya pakakasalan. Perfect match siya para sa'yo. Wala ka bang kamalayan sa sarili? Bukas, kukuha kayo ng marriage license. Siyempre, pwede mo ring piliin na huwag siyang pakasalan. Kunin ang lisensya! Kunin ang lisensya! Kunin ang lisensya! Kunin ang lisensya! Tagapagligtas, malapit na tayong kumuha ng sertipiko ng kasal. Bakit hindi ka ngumingiti? Tess. Tagapagligtas? Pwede ba tayong kumain muna bago pumunta? Hindi. Hoy, mangyaring mag-scan para magbayad. Pero hindi ako sumakay ng kabayo ngayon. Tagapagligtas, may kabayo ka ba? Pwede bang hiramin ang kabayo mo? Hoy, masarap ang lugaw na ito. Sige, tara na. Hoy, tagapagligtas, may isa pa akong lugar na gustong puntahan. Hindi. Sapat na ang isang nail salon. Bakit ginagawa mo ang akin? Bumili ng isa, libre ang isa. Hindi pwedeng sayangin. Ang pinaka nakakatakot na buhay na hari ng impyerno sa Jiang City talaga, nagpapamanicure. Busog at kontento. Tara, kumuha na ng lisensya. Manatili sa kotse. Huwag gumalaw. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Direktor Shu, dahil tumanggi kang makipagtulungan at hinahadlangan mo ang aming daan sa kayamanan, natatakot ako na kailangan kitang patayin. Ngayon ang araw na kukuha ako ng lisensya sa kasal. Ang sama ng kapalaran. Lisensya sa kasal? Hoy, Well, perpekto. Kayong dalawa ay maaaring umalis ng sabay. Kayong mga basura na nagbebenta ng lason ang mga dapat mamatay. Matigas ang bibig mo, pero isa ka lang magandang lalaki na may pinturang kuko. Hulihin siya. buwisit, wag sa mukha.
kunin sila. Tigil. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ang aking tagapagtaguyod. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag lumabas ng kotse? Bilisan mo, sumakay ka. Tagapagtaguyod, paano mo gustong pakitunguhan sila? Ano? Patayin. Sige. Kunin sila. Sinabi ng tagapagtaguyod na patayin, kaya papatayin ko sila. Sige, umalis na tayo ng mabilis. Malapit nang magsara ang Bureau ng Sibil na Gawain. Babanggain kita. Mag-ingat. Ikaw talaga. Tara, hindi mo na kailangang magpasalamat. Malapit nang magsara ang Bureau ng Sibil na Gawain. Ito, siya. Aray, umalis na tayo ng mabilis. Ang mga sugat mo, hindi naman ito karahasan sa tahanan, hindi ba? Ayos lang, ituloy mo na. Ginoo, dapat mong isipin ng 2 beses bago magpakasal. Ang karahasan sa tahanan ay maaaring wala o maraming beses. Hindi ako madalas manakit ng tao. Sinabi niya sa akin na gawin iyon. Talagang may kakaiba kayong libangan. Sige, 3, 2. Sabi ng lahat nakakatakot ako pero kapag kasama kita, ako naman ang nanginginig. Naiintindihan ko, benefactor. Hindi, asawa. Huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Ano dapat tawag ko sa'yo? Aking Panginoon, lalaki mahal. Pwede ring honey. Alin ang gusto mo? Sabihin mo mahal. Kumusta, nanay? Hoy, Xiao Bye-Bye! May pinatay ka bang tao sa mundong mortal? Oo, pero masasama lang naman. Naniniwala si Mami sa'yo, pero mag-ingat ka. Ang paggamit ng mahika sa mundo ng tao para pumatay, magdudulot ng pagsubok ng langit. Huwag kang mag-alala, nanay. Makapalang balat ko. Hindi ako takot sa kidlat. At saka, ang pagganti ko ng utang na loob, more than half na ang tagumpay. Ang tatay mo at ako pupunta sa inyo sa ilang araw. Dadalo rin kami sa isang auction para sa merito. Sige. Mahal! Nanay, uminom ka ng tsa. Mabuti. Narito ang 10 milyon bilang regalo. Salamat, nanay. Simula ngayon, Chuhean, kung magagalit mo pa ang manugang ko, multa ka ng 1 milyon. Tisk. 1 milyon. Isang milyon. Ang pangit ng ngiti mo kanina. Kapag hindi galit si Mrs. maayos ang buhay. Sige. Ang gabi ng tagsibol ay mahalaga. Tuloy na kayo sa inyong wedding night. Sige na. Ano ang tinitingnan mo? Nag-aaral lang. Eto, nagmamadaling mag-aral sa huling sandali. Anong ginagawa mo? Nag-aaral pa ako. Kung hindi ka pa handa, hindi naman natin kailangan... Salamat sa iyong kabutihan. Anong kabutihan? Mayroon akong inihandang espesyal na regalo para sa'yo. Tada, hindi mo ba sinabi na ang pagsama mo sa akin ay madalas na nagpapanginig sa lamig? Ibig sabihin mahina ang katawan mo at madaling lamigin. Ang tuktok ng ulo ay kung saan nagtitipon ang enerhiya ng buhay. Kaya dapat mong panatilihing mainit. Hindi mo ba gusto? Ito, isuot ko sa'yo. Ang akin ay masyadong malaki. Hindi, kasya. Ang sa'yo ay natural na malaki. Wala pa akong nakikitang ganito kalaki sa buong buhay ko. Mabuti. Ang pamilya Shu ay may tagapagmana na sa wakas.
2 bata sa loob ng 3 taon. Pinapahalagahan ko ang intensyon. Pero paano kung inumin na lang natin ng alak na pangkasal? Masarap, masarap. Ang alak na ito. Inihanda ko ang alak na ito sa loob ng maraming taon. Ito ay alak na pampagana sa pag-ibig. Naglalaman ito ng ari ng toro, ginseng, at realgar. Bilang mga kordado, isang uri ng mga reptilya, talagang hindi tayo dapat uminom ng realgar, kung hindi, malalantad ang ating tunay na anyo. Ang huling nagpahayag ng kanyang tunay na anyo si Bai Suzen, siya ay ikinulong ni Fahay sa templo ng Leiyin. Hindi mo dapat hayaang makita ng mga mortal ang iyong katawang ahas. Mhm. Kung ipapakita mo ang iyong tunay na anyo, masama ang magiging resulta. Ano ang nakita mo? Ano ang ginagawa mo? Lasing at mapusok. Hindi mo pa masabi? Imposible. Malapit nang tamaan ng kidlat. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kitang akitin. Wala pang nangahas na tratuhin ako ng ganito. Bakit mabilis ang tibok ng puso ko? Hinahamon mo ako. Siya, binubuksan niya ang kanyang damit. Kinumpyot ko na. Hindi maganda ang araw na ito para sa pagtatalik. Sa ibang araw na lang. Hindi ka pwedeng maglaro ng ganyan sa mga tao. Wala talagang oras. Asawa. Asawa, ano bang problema mo? Bakit ang tigas mo? Hindi naman nanganganib ang buhay ng binata. Pero ang kidlat, Sabihin mo, ano ba talaga ang problema? oo. Imposible. Anak ko, talagang napinsala ng kidlat? Wala nang pag-asa. Ako dapat ang tamaan ng kidlat, pero ako ang tinamaan para iligtas siya, hindi ba? Kaya ang aking anak sa hinaharap, hindi na magkakaroon ng anak? Kaya ang anak ko ay hinding-hindi na makakapag-anak muli? Ang binatang Panginoon ay hindi na makakapag-perform muli. Ay nako, Diyos ko, ang pamilya Shuba ay nakatakdang magwakas dito. Sa tingin ko, ang tanging maalamang manggagamot, Immortal Liu, ang makakapagligtas sa binatang Panginoon. Ngunit siya ay mailap at imposibleng masundan. Ewan, Oh, kaya kong gamutin ang sakit na ito. Salamat sa alok, pero kami, kailangan pa naming hanapin si Immortal Liu. Ang buong lungsod ng Jiangcheng ay nagkakagulo na ang panganay na anak ng pamilya Shu ay tinamaan ng kidlat sa gabi ng kanyang kasal at tuluyang nasira. Ikaw ba yan? Sure yan. Ngayon ang anak mo ay mas hindi nakatapat ng anak ko. Kung tutuusin, ako ay ang pinakawalang hiyang babae at mahilig akong kunin ang mga basura ng iba at ituring itong kayamanan. Ma? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Balew. Ano ba talaga ang pakay ninyo rito? Muntik ko nang makalimutan. Ito ang imbitasyon para sa inyo.
Sa susunod na Sabado, ang pamilya Zhao ang mag-sponsor ng pinakaprestihiyosong subasta ng mga bihirang gamot sa Jiangcheng. Inimbitahan pa namin ang maalamang manggagamot. Immortal Liu upang mamuno. Lahat ng makapangyarihang tao sa Jiangcheng ay pupunta. Ganun ba siya kagaling? Ganun ba siya kagaling? Talagang probinsyano ka lang. Pagkatapos ay ipapakita ko sa aking minamahal na kuya ang malaking pagkakaiba sa pagitan natin. Ma, alis na tayo. Ma, Kakaiba. Talagang kakaiba. umalis na tayo. Anak, kailangan na talaga nating umalis. Kung tutuusin, darating si Immortal Liu. Oo, siya lang ang makapagliligtas sa kinabukasan ng pamilya Shu. Hindi naman kailangan na hanapin pa si Immortal Liu. Kaya ko talaga gamutin ang kanyang impotensya. Isang galaw lang ang kailangan. Hindi gumana. Eto naman. Hindi pa rin gumana. Isa pang galaw. Tama naman ang mga hakbang. Bakit hindi siya gumagaling? Kaya mo ba talaga ito o hindi? Lampas ka na sa hangganan. Ang critical hit method. Subukan natin. Paano kung gumana? Nagdesisyon na ako. Gagamitin ko ang pamatay na galaw. Therapy ng medicinal compress. Tulungan kita. Ako na lang. Mas madali para sa akin kaysa sayo. Hindi. Talaga hindi ko kailangan. Sige na. Ikaw. Tigilan mo yan. Naku, ano ka ba? Lalaki ka na, nahihiya ka pa? Pagpapalit lang ng salawal. Malapit nang mawala ang epekto ng gamot. Hinaan mo ang boses mo. Taga-saan ka? Wala kang hiya. Bakit wala pa ring reaksyon? Umalis ka. Mukhang hindi na ito magagamot. Masyado akong maraming kasalanan. Ito ang aking parusa. Hindi, mabait kang tao. Alam ko. Ang pakasalan ng isang walang kwentang tulad ko ay hindi patas sa'yo. Maghiwalay na tayo. Karapat dapat ka sa isang lalaking may kakayahan. Ilipat mo sa akin ang 1,000,000. Galit ako. Mukhang kailangan kong makipagsapalaran. Ang reaksyon ng kaliskis ng ahas ay masyadong malakas. Kung hindi ako mag-iingat, magiging labis na kompensasyon ito. Maliban na lang kung huling paraan, huwag mo itong gamitin. Lason laban sa lason. Para suklian ang kabutihan, isusugal ko ang lahat. Anong ginagawa mo? Isang mahimalang gamot. Sa pagkakataong ito, garantisadong gagaling ka. Wag na lang. Para gisingin. Naghanda ako ng espesyal na sorpresa. Hintayin mo ako, asawa. Palit. Pero nakita ko sa mga video na gusto ng mga lalaki ang ganito. Palit. 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 Kakaiba yan. Dapat epektibo na ang gamot ngayon. Ang dami kong ginamit na gamot. Ano ba talaga ang nangyaring mali? Sigurado ka bang wala ka rito para maghiganti?
Hoy? Hindi ka ba tumutugon? Sino nagsabing hindi ako tumutugon? Ngayon parang ako'y sasabog na. Pakiramdam ko para akong sasabog na. Talaga? Ito ay isang medikal na himala. Ang kalagayan ng young master ay higit sa kalahati ng gumaling. Kahanga-hanga. Manugang na babae? Talagang may mahiwagang ugnay ka. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sinuwerte ka lang. Anong ibig mong sabihin? Kapag ganap na siyang gumaling, siya ay magiging 10 beses mas malakas kaysa bago ang tama ng kidlat. 7 beses sa isang gabi. Hindi na magiging pangarap. Hindi ba ibig sabihin nito maaari tayong pumili ng isang araw upang isagawa ang kasal? Well, hindi natin ito dapat madaliin. Ang young master ay nangangailangan pa ng mga suplementong medisina. Ayos lang. Sabi ng nanay ko, ang magagandang bagay ay nagkakahalaga ng paghihintay. Hihintayin kita? Kung gusto nating gumaling si Hean ng mas maaga, sa tingin ko kailangan pa rin nating pumunta sa subasta ng susunod na Sabado. Dapat nating makilala si Immortal Liu. Narinig ko na. Ang pinakamahalagang Tianshan Immortal Herb ay lilitaw din sa subasta. Para sa mabilis na paggaling ni Hean at upang mahawakan ang ating apo sa tuhod sa lalong madaling panahon, dapat nating manalo sa bidding ngayon. Bakit hindi ka pa rin naniniwala na kaya ko siyang gamutin? Tigil? Walang pinapayagang hindi autorisadong tauhan? May appointment ka ba bilang bisita? Narito ako upang makita ang aking asawa. Ito ang Shu Group at saka may isang malaking tao ang darating ngayon. Anong malaking tao? Kailan darating si Huyaw? Huyaw! Huyaw, mahal kita. Huyaw? Huyaw, pwede ba akong makakuha ng autograph? Ano ang kakaibang amoy na iyon? Anong masamang amoy iyan? So isa pala siyang Soro. Isang kahina-hinalang tao tulad mo kailangang umalis sa aming Shu Group agad. Tama na! Hindi ko alam sariling grupo ni Direktor Shu ay ginaganyan ng asawa niya ng ganoong kawalang galang. Ginang Shu! Ano sa tingin mo? Lumabas. Salamat, Direktor An, sa pagpapatawad sa amin. Binibini, bakit biglang bumisita? Sa susunod, sabihin mo sa akin, aayusin ko ang sasakyan. Ayos lang. May kailangan ka ba ngayon? Nagdala ako ng gamot na sabaw para kay Shu Hean. Naiintindihan mo? Pero si Direktor Shu ay malamang kasama ang isang kliyente ngayon. Eto, binibini, nasa mesa ang tubig. Kung may kailangan ka pa, hanapin mo lang ako. Medyo malaki ang kumpanya namin. Kaya baka hindi mo ako mahanap. Pwede mo rin akong tawagan. Kung ayaw mong tumawag, pwede kang mag-text. Hanapin mo lang ako kung kailangan. Miss Hu, ano ang nagdala sa'yo? Sa aming Shu Group? Ang buong Jiang City ay naghahangad ng isang pelikulang kolaborasyon kay Miss Hu Yao. Nag-alok pa ang patek ng 2 bilyon para sa eksklusibong karapatan. Ngunit tumanggi ang aming Miss Hu Yao, handang makipagtulungan sa iyo ng libre. Oh? Bakit? Dahil nandito ako para bayaran ang isang kabutihan. Dahil nandito ako para magbayad ng utang na loob. Ito. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa niya. Magbayad ng utang? Talagang nandito ako para magbayad ng utang, maging sa katanyagan, kayamanan o maging ako, basta handa ka, lahat ng akin ay iyo. Diyos ko, bakit ako nakatagpo ng katunggali? Hindi ako pumapayag. Baka hindi ka maniwala, pero sinabi ng master na may connection tayo mula sa nakaraang buhay. Iniligtas mo ako, kaya kailangan kitang bayaran. Shu Hean, talagang sobra ang libre mong oras. Mahilig ka talagang magligtas ng maliliit na hayop, di ba? Naniniwala ako sa'yo. Sayang nga lang, meron na akong isa sa bahay. Pero Kung wala ng iba, pakiusap, umalis ka.
Presidente Shu, alam mo ba kung ilang tao sa labas ang nag-aagawan sa akin ngayon? Ilan? Ikaw, Saan pumunta si Shuhean? Hindi ka maaaring pumasok doon. Ama ko siya. Papasok ako kung gusto ko. Shuhean, ginagawa mo ba ito ng kusa para agawin ang mga tao mula sa aming pamilya, Zhao? Ang Zhao Group namin bagong planong pelikula makakakuha ng karagdagang 100 milyong pondo hanggat si Miss Hu Yao ang bida. Ngayong inalis mo na siya, sinasadya mong kalabanin ang aming pamilya, Zhao, yun ba? Walang hiya, itinuturing mo pa ba akong ama mo? Gusto kong wala ng relasyon sa inyong pamilya, Zhao. Kung makikipagtulungan sa inyo, ay malamang depende sa kagustuhan ni Miss Hu. kaya. Talaga bang ayaw mo tanggapin ang aking mga kondisyon? Walang libre sa mundong ito. Pero may mga libreng bitag. Anong libre? Shuhean, may lakas ka ng loob na sabihin yan? Ang aming pamilya, Zhao, ay nag-aalok ng 30 milyon para sa papel. At saka, ito pong napakagandang fox fur coat ay regalo para kay Miss Hu. Sana itanggapin ito ni Miss Hu. Kung tutuusin, naniniwala ako si Miss Hu lang ang makapagsuot ng napakagandang fox fur. Magaling. Gusto ko ito. Pumapayag akong makipagtulungan sa Zhao Group. Napakagaling. Miss Hu, ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Hindi ako narito para gumanti ng kabutihan. Narito ako para maghiganti sa nakaraan mong buhay. Ikaw, Zhao Pengfei, binabalatan ang aking ama para gawing fox fur coat. Sa buhay na ito, aalisin ko ang kakanyahan at dugo ng iyong dalawang anak na lalaki. Hindi ka magkakaroon ng mga inapo. Sisiguraduhin kong lahat sa iyong pamilya, Zhao, ay mamatay ng walang tamang libing. Kung gayon, Miss Hu, ngayong gabi, puntahan mo ako para pirmahan ang kontrata. Sige. Isa-isa, Zhao Shuai, ikaw ang may gawa nito sa iyo. Shuhean, natalo ka na naman. Kailangan mong magsikap pa. Kung hindi, pagdating ng iyong turn, kailangan mong pumila para dilaan ang sapatos ko. Kaya nais ko sa iyo ng masayang pakikipagtulungan. Hindi na kita sasamahan palabas. Shuhean, maaga o huli, mamamatay ka rin sa aking kama. Bakit siya pumunta dito? Nakaupo siya rito naghihintay sa akin sa lahat ng oras. Asawa! Yakapin mo ako! Asawa! Yakapin mo ako! Oh, Presidente Shu! Si Yang Madam ay naghihintay dito sa iyo ng matagal. Sabi niya, may dala siyang pagkain para sa iyo. Hindi lang ito pagkain, ito ay pampalakas na gamot. May mga sangkap ito, leeks, loaches at kidney ng tupa, sea cucumber, karne ng asno at bayag ng baboy. Lahat ito ay pampasigla ng katawan ng lalaki. Sige, hindi na ako magsasalita pa. Basta handa ka, lahat ng meron ako ay sa iyo. Ang baho mo. Aalis na ako. Ano sa palagay mo? Ano ang ibig niyang sabihin noon? Nagpapahirap ba siya sa akin? Oh, sa tingin ko si Yang Madam ay binibigyan ka ng sampal at pagkatapos ay matamis na regalo. Yun ang pagkakaintindi ko. May amoy ba ako? Mayroon ba? Sa akin, ito ay amoy parang amoy ng isang tunay na lalaki. Kumain pa. Oh, Ang auksyon ng mga halamang gamot ay bukas. Hean, dalhin si Yunchu para bumili ng formal na kasuotan para sa okasyon. Para ipakita na seryoso tayo at bigyan si Immortal Liu ng magandang impresyon. Sa ganon, makakahingi tayo ng tulong niya para gamutin ang sakit ni Hean. anong Immortal Liu? Talaga bang ganun siya kakapangyarihan? Tay nanay, Ciao, bye-bye.
Nasa Jiang City tayo, pupunta kami para asikasuhin mga apurahang usapin muna. Makikita ka namin mamaya. Sige. Sige, mauna ka na. Mahal, dadaling kita sa spa. Tapos na akong kumain. Tara na. Ano? Ilang taon ka na ba? Magulo ang mukha mo. Ang paglabas ng ganyan ay kahihiyan para sa akin. Shanggong, tigilan mo na muna ang pagbili ng damit. Gusto ko itong laruin. Halika, Shanggong. Sa susunod, huwag mo akong tawaging Shanggong. Eh, ano ang itatawag ko sa'yo? Tawagin mo akong Laogong. Sige, Shanggong. Ay, Laogong. Payo lang. Mahirap talaga itong mahuli. Huwag mo akong maliitin. Bakit kailangan mong mahuli ang manikang ito? Dahil kamukha mo ito. Pangit pero cute. Sige na, handa akong ipagpalit ang 10 taon ng buhay ko para sa manikang ito. Yay! Nahuli natin. Tara na. Presidente Shu, sobra mong inispoil ang binibini. Sabihin mo sa may-ari na bigyan siya ng 100,000, ayusin mo ang makinang ito para maging 100% ang success rate. Naiintindihan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung medyo hindi siya masaya, kailangan kong bayaran siya ng 1,000,000. Negosyante ako, ginagawa ko lang ang mas matipid. Sige. Bumalik ka na sa trabaho. Oo. Patuloy kang maging matigas ang ulo. Ay nako, may sumpa ng laso ng batang ito. Teka, Ano yon? may panganib ka ng maagang panganganak. Nasa maling posisyon ang sanggol. Ang pusod ay nakapulupot sa leeg. Ito ay lubhang mapanganib. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mangkukulam, kaka-check up lang namin. Mabuti naman ang sanggol? Patuloy mong sinasabi ang masama sa anak ko at pupunitin ko ang bibig mo. Yun, Chu, ano ang problema? Shuheyan. Magkakilala kayo? Siya ang kapatid ni Zhao Pengfei. So, ito pala ang babaeng taga-probinsya na pinakasalan mo. Kaya pala sinabi ng tatay mo na siya ay isang bastos na taga-probinsyang walang modo. Ang pagiging prangka at walang asal, hindi mo ba alam kung paano siya disiplinahin? Kung anong uri ng asawa ang pakasalan ko, ay walang pakialam ng isang nagngangalang Zhao. Anyway, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Nasa malaking panganib ka ngayon. Kailangan mong pumunta agad sa ospital. Sa tingin ko, ang kailangan magpatingin sa neurologist ay ikaw. Dahil ikaw ay parang isang nakatatandang kamag-anak, papayagan ko na ito ngayon. Tara na, mahal. Galit ka pa ba? Mas gumagaan ba ang pakiramdam mo? Medyo gumagaan lang. Mabuti. Ah, ang sakit! Asawa, anong problema? Asawa, Ang sakit ng tiyan ko. tiis lang. Gusto ko pa ring tingnan. Pagkatapos ng lahat, inosente ang bata. Kumusta? Ito ba ay 120? Malapit ng manganak ang asawa ko. Bilisan nyo at pumunta kayo. Ano? Hindi pa kayo darating sa loob ng kalahating oras? Gusto nyo bang ang asawa ko manganak sa parking lot? Sa tigil mo kaumi. Asawa, tiis lang. Pakiramdam ko lalabas na ang sanggol. May makakatulong ba sa amin? May doktor ba? Doktor,
Ako ay isang OBGYN mula sa isang nangungunang ospital. Doktor, pakiusap iligtas ang asawa ko. Doktor, Ang sanggol ay nasa posisyong breech at ang pusod ay nakabalot sa leeg nito. Posisyong breech? Pusod na nakabalot sa leeg? Iyan ay lubhang mapanganib. Lahat ng sinabi niya ay totoo pala. ano ang dapat nating gawin? Wala tayong mga gamit para sa C-section dito. Kung hindi siya madadala sa ospital sa loob ng 10 minuto, mayroon lamang dalawang opsyon. Alinman, pilit nating hilahin ang sanggol palabas. Ngunit ang sanggol ay mamamatay sa pagkakasakal dahil sa pusod. Ang pangalawang opsyon ay hayaang mastak dito. Ngunit ang ina ay mamamatay sa matinding pagdurugo dahil sa dystosya. Sinasabi mo bang isa lang sa kanila ang maililigtas namin? Zhao Mei, hanggat bahagi ka ng pamilya Zhao, kayong lahat ay dapat mamatay. Asawa, iligtas ang sanggol. Uminom kami ng maraming gamot at maraming injection. Hindi ko hahayaang ang pamilya Deng magwakas ng walang tagapagmana. Hindi. Doktor, ako, Kung mag-aalangan ka pa, hindi mo na maililigtas ang kahit sino sa kanila. Tapos na. Nasyak ang ina. Doktor, pakiusap iligtas mo ang asawa ko. Hindi ko kaya. Hindi ko siya maililigtas ngayon. Hindi ako maglakas loob. Walang malay ang asawa mo at hindi makapagpuwersa. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay nangangahulugang 2 buhay ang mawawala. Nakikiusap ako, doktor. Hindi mo pwedeng hayaan siyang mamatay. Obstetrician lang ako, hindi ako Diyos. Kung 2 buhay ang mawawala, hindi ko kayang bayaran. Huwag mo akong sirain. Hindi ko gagawin. Hindi kita pananagutin. Pakiusap, iligtas mo ang asawa ko. Kahit na pilitin nating ilabas ang sanggol ngayon, ang asawa mo ay walang paraan para pigilan ang pagdurugo. Mamamatay pa rin siya. Mukhang mabilis siyang nanghihina. Mayroon bang makakatulong sa amin? Kahit isang Diyos ay mahihirapang iligtas siya ngayon. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Pakiusap, iligtas mo kami. Mayroon bang makakatulong sa akin? Nakikiusap ako. Gagawin ko ito. Gagawin ko! Magtiwala ka sa akin. Kaya kong iligtas ang asawa at anak mo. Sandali lang. Hindi ba ikaw yung mabangis na babae galing sa probinsya? Anong alam mo sa pagligtas ng tao? Eksakto. Ikaw lang ay isang mabangis na babae kahit walang lisensya medikal. Ano ang lisensya medikal? Hindi ba ikaw ang nagbubuga ng lason at sumusumpa sa amin kanina? Ngayon ang aking asawa at anak ay nasa bingit ng kamatayan. Nasiyahan ka na ba at masaya ka na ngayon? Ulitin mo yan. Ikaw, kayo lahat. Asawa, gising ka na. Ngayon naniniwala ka ba na kaya kong iligtas ang asawa at anak mo? Ito ang aking asawa. Ang mabubuting tao ay pinoprotektahan ng langit. Anong alam ng isang bobo na probinsyana na tulad mo? Anong alam mo sa kahit ano? Masakit. Lumayas ka, huwag mong hawakan ang aking asawa gamit ang iyong maruming kamay na probinsyano. Ikaw ay isang baguhan kaya tumigil ka sa panghihimasok ng walang alam. Kahit ang profesional na doktor ay hindi mangahas na gamutin siya. Bakit mo pinapakita ang iyong kakayahan? Wala nang oras, umalis ka sa daan. Kung hindi mo ako hahayaang iligtas sila, maghintay ka na lang na kunin ang mga bangkay ng iyong asawa at anak. Ang pagpapaiyo sa iyo na magpaanak ang siyang papatay sa kanila. Ang buhay ng aking asawa at anak ay lubhang mahalaga. Kung may mangyari sa kanila, kaya mo bang bayaran iyon? Ikaw na tao, bakit hindi kita maintindihan? Kung patuloy kang hindi makatuwiran, huwag mong isipin na hindi kita sasaktan. Kung may mangyari, ang aking shoe group ang siyang mananagot ng buo. Tratuhin mo siya ng may tiwala. Sumusuporta ako sa iyo. Tingnan nyo, lahat. Si Shu Hean ang CEO ng Shu Group. Para sa isang random na babae, isinasapanganib niya ang buong reputasyon ng Shu Group. Nakita ko online na sinasabi ng lahat na si Director Shu ay nag-asawa ng maling babae at sobrang nakakainis. Oo, tama. Lahat ng tao online ay minumura si Bayun Chu. Oo. Si Director Shu ay nag-asawa ng maling babae at sobrang nakakainis. Mangahas kang sumpain ang manugang ko? Susumpain kita hanggang mamatay. Mga bastos kayo, yes sa person. Ano ang ginagawa niyo rito? Ako, si Shuruyan, mahal ko ang buong pamilya mo. Tama na, miss. Huwag kang mag-imbita ng gulo. Tama. Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Nagtitiwala ako sa iyo. Mahal, sandali lang. Walang oras, lumayo ka. Kung hindi lang dahil walang kasalanan ng bata, sa tingin mo aaksyonan pa kita? Ikaw, 1 minuto pa, kahit Diyos hindi na makakapagligtas sa kanya. Hindi mo ba narinig? Umalis kayo para sa asawa ko. Inaayos ang posisyon ng sanggol, tinatanggal ang pagkakasalimuot ng pusod. asawa,
Kung papatayin niya ang ina at anak, ang buong pamilya Shu ay mapapahamak. Siya... Magiging okay ba siya? Mukhang nagloloko lang siya. Bakit lalo pa siyang nasasaktan ngayon? Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? President Shu, kailangan mo talagang maglagay ng hangganan sa pagitan mo at ng baliw na babaeng ito. Huwag mong ipagsapalaran ang kinabukasan ng pamilya Shu. Darating na ang doktor, tigilan mo ang ginagawa mo. Hayaan ang mga profesional ang bahala. Inaalis ko ang masasamang lason. Gusto mo bang bayaran mo ito ng iyong buhay? Tigil, lalabanan kita. Asawa, kamusta ka? Diyos ko, ang sanggol ay talagang lumabas na buhay. Diyos ko, paano nangyari ito? Ang asawa mo at anak ay dinala sa ospital, parehong ligtas at maayos. Salamat doktor. Ang aking asawa at anak ay tunay na pinagpala. Anong pinagpala? Dapat siya ang pasalamatan mo. Ano, hindi ba naglalaro lang siya? Kung hindi dahil sa babaeng ito na tumulong, ang asawa mo at anak ay hindi na isalba, dapat siya ang pasalamatan mo. Binibini, sa iyong kabutihan, tanggapin mo ang aking pagyuko. Salamat sa hindi pagtatanim ng galit at pagganti ng mabuti sa masama. Hindi ka bababat sa akin kanina? Ang dapat mong paluin ay ako. Ako, pasensya na. Sige, tumayo ka na. Aking pamangkin, napakaganda ng asawa mo. Ang buhay ng iyong tiyahin at pinsan ay iniligtas ninyong dalawa. Simula ngayon kayong dalawa ay ang malalaking tagapagligtas ng aming pamilya. Kung may kailangan ka kahit ano mula sa iyong tiyuhin, handang tumulong. Kung sino man sa pamilya Zhao ang maglakas loob na magsabi ng isang salita laban sa inyong dalawa, kasama na ang inyong stepmother at kapatid na lalaki, ako ang mauunang humarap sa kanila. Tingnan mo, ang stock ng Shu Group ay sumabog, tumataas ito ng tuloy-tuloy hanggang sa limitasyon. Ito ang makukuha mo sa paggawa ng mabuti. Kita mo? Sinabi ko sa iyo na pumunta ako para magbayad ng utang na loob, hindi ba? Paano ka naging napakahusay Natutunan ko lang mula sa aking mga magulang sa probinsya. Anyway, salamat sa walang kondisyong paniniwala sa akin kanina. Tara, isasama kita para bumili ng mga damit. Tara! Sinumpa ako sila ng napakasama, ngunit nagawa mo pa ring sirain iyon. Gusto ko talagang makita kung anong uri ng nilalang ka nang galing. Tingnan mo, ito ang pinakabagong disenyo ng aming tindahan. Wow! Bakit ang mahal nito? Miss, ito ay gawa sa bihirang balat ng ahas. Hawakan mo kung hindi ka naniniwala. Balat ng ahas? Diyos ko! Tinakot mo ako hanggang mamatay! Alisin mo itong damit, dali! Hindi ka ba kanina walang takot sa langit at lupa? Paano naman na ang isang damit natakot ka ng ganito? Talaga nga siya. Takot sa ahas. Baka naman isang mabahong daga. Ang ganda niya. Munting espiritu ng daga, wala dapat ikatakot. Wala akong pakialam. Ayaw ko makita ito. Sige. Alisin mo na. Opo. Ang demanding ng asawa ng lalaking iyon, bakit niya pa siya pinasasama? Pinasasama? Sa tingin ko, nakita lang niya ang presyo at hindi afford, nagpapanggap lang sila. Tama. Walang pera, nagmamagaling. Asawa. Sa tingin ko, kailangan ko ng isang tasa ng milk tea para kumalma ang nerbiyos ko. Ang gulo. Gaya ng dati. Ang galing ng asawa ko. Ang ganda ni Miss Huyaw. Pwede bang magpa-autograph? Ang ganda ni Miss Huyaw. Nandito si Miss Huyaw. Miss Huyaw, pumirma ka po. Hoy, Miss Huyaw. Miss Huyaw, ang ganda mo. Yaw. Ang ganda mo. Espiritu ng fox. Ang flat ng figura. Hindi alam kung ano ang nakikita ni Shuhean sa kanya. Bakit ang ganda niya, ang elegante? Bakit may mga tao pa dito? Hindi mo ba alam ang mga patakaran ko? Oo, isasara na namin ang tindahan kaagad. Bakit may tao pa rito? Hindi mo ba alam ang mga patakaran ko? Oo, isasara na namin ang tindahan agad. Miss, pakiusap, umalis ka agad. Ha? Nagbubukas ka ng pinto sa liwanag ng araw. Hindi ba para tanggapin ang mga customer? Hindi mo ba siya kilala? Siya ay isang top-tier celebrity. Tuwing darating siya, kailangang isara ang tindahan. Siya lang ang pinaglilingkuran namin. Pero hindi ka nagsabi ng maaga. Hindi ba ibig sabihin yan? Napunta ako rito ng walang dahilan? Siya ay isang tunay na miyembro ng upper class. Tuwing darating siya, kailangan ba talaga niyang ipaalam sa isang lower class na tulad mo? Katawa-tawa. Anong mataas na klase, mababang klase? Pareho tayong mga customer, malinaw naman.
Siya basta-basta pumupunta para gumastos ng isang beses, milyon-milyon. Pero ikaw, isang maliit na 50,000 yuan na damit nakakatakot sa'yo hanggang mamatay. Mahal na mahal kita, Yao Yao. Yao Yao, ang ganda mo. Yao Yao, mahal kita. Isang grupo ng mga commoner ang ingay. Pwede bang isara na lang ang tindahan? Oo. Isasara naming agad ang tindahan. Pakiusap, umalis ka na lang. Huwag mo kaming pahirapan mga manggagawa. Kung mahirap ka, huwag kang magpakatigas. Bilisan mo at pumunta sa murang tindahan ng damit sa kabilang kalye kasama ang asawa mo. Hoy, ikaw! Umalis ka na dito, bilis! Kailangan na talaga naming isara ang tindahan. Magsasara na kami. Tingnan natin kung sino ang may gana. Aba, mahal kong kuya, ganyan ka ba manligaw ng babae? Sa murang milk tea, inumin ng mahirap? Umiinom ako ng gusto ko, wala kang pakialam. Hahaha, kaya nagpakasal ka sa isang mababang uri marungis na babae. Oy. Kumalma ka. Ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid ay napakalaki. Narinig ko ang kapatid ni Young Master Zhao ay hindi pinapaboran. Siya ay pinalayas. Ito ay isang luxury store. Hindi namin pinapayagan ang ganyang murang inumin na galing sa labas. Sinong nagsabi? Mga dukha na kayang-kaya lang ang murang milk tea. Lumabas ka ngayon. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security para itapon ka sa labas. Ikaw! Huwag kang magpilitan, pero turuan mo sila ng maliit na leksyon. Paano ka naging sigurado na ang aming kakayahan gumastos ay mas mababa kaysa sa kanila? Sino ang niloloko mo? Ang yabang mo. Malinaw na isang dukha. Malinaw na nagpapanggap siya. Ang babaeng inilalabas ng isang lalaki ay ang kanyang mukha. Sa ngayon, ako ay... Nagde-date. Nakikipag-date ako sa isang babaeng artista. At ikaw, nagpakasal ka sa isang marungis probinsya ng walang estado o pinagmulan. Anong kaya mong bilhin? Paano mo maihahambing? Ang aming Miss Hu ay isang top tier na celebrity. Kung kalkulahin araw-araw, ang kanyang araw-araw na sweldo ay mahigit 2,080,000. Kahit isang bahagi ng kanyang araw-araw na kita 80,000. Ay mas malaki pa sa kinikita ninyong dalawa sa isang buong taon. At mayroon pa tayong Young Master Zhao. Siya ay mula sa pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Ang durugin kayo ay parang pagdurog ng langgam. At ikaw naman, kahit ang pinakamurang damit sa aming tindahan, hindi mo man lang masubukang isuot, namutla ka sa tag ng presyo, at nagpapakaarte ka pa at nagkukunwaring takot. Nakakita na ako ng mahihirap, pero hindi kailanman ganito kakaiba. Ang asawa ko ay napakayaman. Ang allowance niya sa akin, sa isang simpleng transfer ay 1,000,000. Binigay sa'yo, siguro galing sa larong Dodiju, yung Joker Bomb? Eksakto. Kung wala kang pera, bakit ka nagpapaka-big shot? Ay nako, mahal kong minamahal na kuya. Ikaw, isang ligaw na aso na pinalayas sa pamilya Zhao. Isang tunay na outcast. Talagang hindi mo maihahambing sa akin sa kahit ano. Isang tanong lang. Ang patakarang ito na isara ang tindahan para sa dalawang yon, sino ang nagtakda? Ang aming tagapamahala ng tindahan ang nagtakda. Ano ngayon? Akala mo ba kwalipikado ka na baguhin ang mga patakaran? Tawagin mo ang tagapamahala ng tindahan ninyo at malalaman mo kung kwalipikado ba ako o hindi. Akala mo ba mapag-utusan mo kami? Sino ka ba? Tumigil ka sa paggawa ng gulo at lumabas ka. Kailangan naming maayos na pagsilbihan sina Miss Hu Yao at Young Master Zhao. Ano ba ang ingay na iyan? Ano ba yung ingay na yan? Tagapamahala, dumating ka sa tamang oras. May dalawang mga away na hindi marunong sa lugar nila. Anong uri ng pamantayan meron ng tindahan nyo ngayon? Ha? Ang mga taong tulad nito, nagpapatakbo ng maliit at walang kwentang kumpanya, karapat dapat ba silang mamili sa parehong tindahan kasama ang aming pamilyang Zhao? Binatang Zhao, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Lumabas ka na. Sa totoo lang, gusto ko lang malaman kung sa tindahang ito, kung sino ang mas malaki ang gastos ay siyang magpapaalis sa iba. Oo, tama yan. Ha. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong paalisin? Hindi lang ikaw ang lalabas, kundi hihingi ka rin ng tawad sa asawa ko. Sinumang mga sa babae ko ay magbabayad. Ha. Mahal kong kuya, gusto mo ba talagang magpakatapang sa harap ng mga babae? Ha. Sige. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Para turuan ka na kung wala kang pera, huwag kang mag-asta na parang hari sa harap ng iba.
Sige, mahal, may gawain din ako para sa'yo. Gumastos ka ng pera na parang wala nang bukas ngayong araw. Oo, mahal. Gagastos ako ng parang baliw. Huwag kang pigil. Ang tono ni Jisoo ay may kakaiba. Ako ay talagang nagiging lalo pang nahahanga sa iyo. Puro siya acting lang sa harap ng mga hindi niya kilala. Sa harap ng aming pamilyang Zhao, hindi siya kahit aso. Puro salita, walang gawa. Ganun ba? Miss Hu, kung ano ang gusto mo dito ngayon, pumili ka ayon sa gusto mo. Ako na ang bahala sa lahat, binatang Zhao. Maliban sa teleskopyong ito, ayoko na. Ibalot mo na lahat ng iba para sa akin. Po, Miss Hu? Bakit puro mura lang ang pinipili mong bilhin? Gusto ko lang. At ito rin. Uy, pumili ka ng mas mahal. Lagyan mo ng isang 0, magiging isang 05. Hindi ko talaga gusto ang anumang nasa sahig na ito. Ibalot mo na lahat ng iba para sa akin. Sige po. Tama na, panalo na talaga tayo, hindi na ako bibili. Ang kuripot mo naman. Pero kapag mas marami kang panalo, mas marami kang ipagyayabang. Hindi ba't para naman sa'yo to, kuya? Nag-iisip. Iniisip mo ako? Tuwing magde-date tayo, dala mo ako dito. Baka naman, pera ko lang ang habol mo, naubos na ako sa'yo. Kung pera lang ang habol ko, bakit ikaw pa ang pipiliin ko? Ay, pasensya na, pasensya na. Hindi na kita papasinin ngayon. Uy, huwag ganyan. Uy, may tao ba dyan? Uy, nandito. Oh, ikaw. Uy, ano iyon? Ilabas mo ang pinakamahal sa tindahan ninyo para sa akin. Sige. Wow, Diyos ko. ang ganda-ganda nito. Ito ang kayamanan ng aming tindahan. Tong na may brilyante. 3 milyon lang bawat isa. Wow! 3 milyon? Ang ganda ng pangalan, parang panaginip. Tinatawag itong gabi ng liwanag. Ang sexy. Mamaya isusuot ko ito para sa'yo araw-araw. Kaya mo bang isuot iyan? Hindi ba ito hindi komportable? Naku, hindi ba masyadong magastos iyan? Ha. Hindi naman. Basta gusto mo, bibilhin ko ito para maisuot mo nang hindi nauulit sa isang linggo. Talaga, Ginoong Zhao? Meron din itong iba pang kulay. 7 kulay. Isuot mo ito ayon sa gusto mo. Haha, sige. Gusto ko rin ito. Ikaw, gusto mo ring isuot ito? Balak kong gawin ito ng mag-isa. Gawin itong pantakip sa braso. Lagyan ng mga diamante. Masakit talaga kapag hinampas. Sige, dahil para sa 2 kamay, kailangan nating bumili ng 2. Ang gastos ni Miss Bai ay lumagpas na ng 5 milyon. Ano? Baka hindi mo na kayang bayaran? Ciao. Ako, Ang mga tagahanga sa labas ay nanonood. sige. Itong uri ng damit panloob. Bigyan mo ako ng 7 pa. Agad-agad. Ano man ang gusto niya, kunin mo sa akin ng eksaktong pareho. Ikaw, Dagdagan mo rin ng isang pares ng hikaw. ikaw. Sige, hindi ako naniniwalang kaya mong bayaran iyan. Heto, iswipe mo ang card. Ang kabuuang halaga ay 22 milyon, 380,000 yuan. Ang kabuuang halaga ay 22 milyon, 400,000 yuan. Wow, mahal, ang galing mo! Paano ka natatalo? Manahimik ka. Gusto mo pa bang makipagkompetensya, bunso? Ikaw. Kumusta, tatay? Ikaw na gastador, inubos mo ang 22 milyon ng pera ko para lang bumili ng 7 pares ng thong. Binabaliw ka ba ng mga babaeng iyon? Sa isang linggo lang, naubos mo na lahat ng aking liquid capital. Simula ngayon, suspended ang iyong supplementary card. Puta. Kung hindi bagay ang sukat, maaari ba naming ibalik o ipalit? Pasensya na, Young Master Zhao. Para sa mga luxury items, lahat ng benta ay final. Tanggapin mo ang iyong pagkatalo ng maganda. Ginoo, ihatid ang 2 ito palabas. Oo, amo.
Ano? Amo. Tama yan, ang tindahang ito ay pag-aari ni Director Shu. Imposible. Isa lang ang maliit at pangit mong kumpanya ng pelikula. Yan ay isang kamakailan maliit na sideline ko lang. Paano naman ang maliit at sira-sira mong villa? Sabi ni Lolo gusto niya itong maliit. Sabi dumadagdag daw ito ng enerhiya. At ang malalaki, may mga 100 ako niyan. Salamat sa paggastos ni Director Zhao ngayong araw. I-donate ang lahat ng kita ngayong araw sa Charity Foundation. Oo, boss. At saka makinig kayong lahat. Simula ngayon, kahit anong antas ng customer, paggastos, malugod silang lahat na bumisita at sumubok ng damit. Walang pagsasara ng tindahan na pinapayagan. Walang diskriminasyon ng anumang uri ang pinapayagan. Ito ang tindahan ko. Ang mga patakaran ko ang siyang patakaran. Oo. At saka kung ano ang gustong kainin o inumin ng mga customer sa hinaharap ay wala sa inyong pakialam. Talaga. At kayong dalawa parang aso para sa mayayaman at nang-aapi sa mahihirap. Huwag isipin na dahil lang nagtatrabaho ka sa luxury store, naging marangya ka na. Ang mga snob na tulad ninyo ay blacklist sa buong industriya. Boss, nagkamali ako. Nagkamali kami. Huwag maging sakit sa mata, lumayas. Oh, naiintindihan ko na ngayon. Sinadya mong makipagkompetensya sa akin dahil pag-aari mo ang tindahang ito. Maaari mong kanselahin ang bill mo anumang oras. Binatang Zhao, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi lang itong tindahan ang pag-aari ni Director Shu, kundi ang buong commercial street. Ay pag-aari ni Director Shu. Alam kong mayaman ang asawa ko, pero hindi ko alam na ganito siya kayaman. Asawa, sa tingin ko natakot mo siya dahil sobrang galing mo. Imposible! Noong ikaw at ang nanay mo ay pinalayas sa pamilya Zhao, wala kayong kahit ano. Ikaw ay isa lang basura sa lipunang ito. Tama yan. Dapat kitang pasalamatan at ang nanay mo noon. Kahit na si Presidente Shu ay mahinahon, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi naman mas mababa sa inyong pamilya Zhao. Higit pa rito, siya ay napakatapat at makatarungan. Noong panahong ang kompanya ay may krisis, mas pinili ni Presidente Shu na mangutang sa mga loan shark para lang mabayaran kami ng dobleng sahod upang magkaroon kami ng magandang Chinese New Year sa bahay. Paano naman ang isang tulad ni Presidente Shu na nag-iipon ng kabutihan sa pamamagitan ng mabubuting gawa ay hindi magtatagumpay? Siya talaga ay isang dakilang tao. Mukhang ang hindi mo makukuha ay palaging pinakakanais-nais. Kapag naubos ko na si Zhao Shuai, ikaw naman ang susunod. Shu Hean, imposible. Ikaw ay basura lamang. Paano ka karapat-dapat na magmay-ari ng ganitong lugar, isang mall na tulad nito? Nakipagrelasyon ka lang sa isang mayamang babae. Gigolo ka! Wow, kaya kahit hindi gumamit ng mahika, ang sarap pala. Pwede ko ba siyang suntukin ulit, asawa? Sige, kaya ng asawa mo ang bayad. Okay, salamat asawa. Akala mo ba ako... Tiyak na gagawin ko. Pasensya na asawa, nagdagdag ako ng isang suntok para lang maging simetriko. Kayong dalawang baliw. Patuloy na magsalita. Lumayo ka sa akin, baliw kang babae. Oh, binatang Zhao, ano ang ginagawa mo? Sige, Shu Hean, dapat mong malaman na ang pamilya Zhao ay ang pinakamataas na maharlika sa lungsod ng Jiang. Sa subasta bukas, siguradong malalaman mo ang agwat sa pagitan natin. Hoy! Umalis ka na ngayon. Sige, subukan mo ang mga damit na binili mo. Ang tong? Ang isusuot mo sa subasta bukas. Oh, sige. Bakit ito natigil? Baka naman dahil sa pagligtas ng maraming tao ay naubos ang sobrang mahika. Huwag mong hayaan na mangyari ito muli. Sige, ayos. Asawa. Aray, nasasaktan mo ako. Wala naman akong ginagawang puwersa. Kaya si President Shu at ang asawa niya ay mahilig sa ganitong fitting room play. Ah, dahan-dahan naman. Ibaba mo ang boses mo. Itaas mo pa ng kaunti. Malapit na, malapit na. Ginagawa ko na. Karaniwan kapag nakikita ko si President Shu, mukha siyang seryoso at formal. Sino ba naman ang mag-aakala na siya pala ay sobrang wild sa kama? Sige, tapos na. Lumingon ka at tingnan mo. Mukhang may silbi rin pala ang asawa ko.
Ikaw? Ikaw ba? Meron ka bang sakit sa puso? Ayos lang, kaya ko rin gamutin yan. Mas madali kaysa ayusin yung nasa baba. Bakit ka nangangagat? Dahil sa sobrang daldal. Mabuti, pantay na tayo. Director Shu, ang bilis. Bilis sa ano? Ang isip mo puro kalaswaan. Presidente Zhao, talaga kang may mga sikreto. Nagawa mo talagang anyayahan si Immortal Liu. Narinig ko na si banal na Dr. Liu ay may kakayahang buhayin ang mga patay at magpatubo ng laman sa buto. Tama, sinasabi na kaya niyang patunayan ang mga top tier na immortal herbs. Isang dahon lang ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Narinig ko rin na ang kanyang anak na babae ay talagang kahanga-hanga, kilala bilang munting banal na doktor. Uy nga pala, President Zhao, narinig ko na ang panganay mong anak ay dinala rin ng kanyang bagong asawa dito ngayon. Anong bagong asawa? Mukha siyang pangit na probinsyana. Kalimutan na. Sino ang nakakaalam kung anong ligaw na babaeng taga-baryo siya? Talagang nakakatakot. Nako, nandito pala si Miss Hu. Oo, isang karangalan sa buhay na makilala ka. Sige. Huwag na nating banggitin iyan ang malas kong panganay. Pinalayas ko siya sa bahay matagal na. Ang kuya ko ay talagang desperado. Kakain siya ng kahit anong ligaw na gulay o ipa. Dahil ligtas, kung tutuusin walang lalaki ang gugustuhin siya. Ang ganda! Sino ito? Paano ito nangyari? Parang isang sikat na babae. Talagang perpektong magkatugma. Napakaangkop. Bakit nila ako tinitingnan? Dahil ikaw ay... Asawa, gwapo ako ah. Mukhang para mapalapit kay Shuheyan at ubusin siya, kailangan ko munang higitan ka. Mukhang napaka-komportable ng upuan na yan. Tara, umupo tayo. Hoy, umalis kayo, umalis! Ito ang VIP na upuan para sa auction. Napakabastos. Walang alam na probinsyano. Ito ang VIP na upuan para sa auction. Ang pangunahing sponsor lang, ako, si Zhao Pengfei, ang pwedeng umupo dito. Isang upuan at marami kang ginagawang pagkakaiba ng klase. Ang mga taong tulad mo na pumupunta para sumipsip sa ating mataas na lipunan, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na suntukin ka sa ganitong marangal na lugar. Oh, Peng Fei, tingnan mo itong anak na walang galang. Huwag mo siyang pansinin. Halika, umupo tayo. Sandali lang. Umalis ka. Deng Wei. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung si Miss Bai gustong umupo sa upuang ito, hayaan mo siya. Tama ba ang narinig ko? Ginong Deng. Nababaliw ka na ba? Babaeng probinsyana lang siya, walang estado o pinagmulan at nagpakasal pa sa isang talunan. Ito ay upuang VIP sa subasta. Bakit namin siya dapat bigyan nito? Ako ang may-ari ng subastang ito. Ako ang nagpapasya kung sino ang uupo saan. Ako ang iyong subasta na pinakamalaking sponsor. Kung ayaw mo, lumabas ka. Hindi imposible para sa amin na magpalit ng sponsor sa mismong oras. Deng Wei, ako ang asawa mo, sariling kapatid ni Zhao Mei. Ganun ba? Saan ka noon ang kanyang sariling kapatid noong nanganganak ang asawa ko at mahirap ang panganganak? Kung hindi dahil kay Miss Bai dito, patay na sana ang ate mo sa ngayon at nandito ka ngayon nagmamayabang. Lumabas ka. Babaeng yon, anong kakayahan kaya ang meron siya? Tama na ang kalokohan, kayong dalawa. Ang subasta ng Immortal Herb magsisimula na. Bilisan nyo at umalis. Tara na.
Miss Bai, pakiusap. Sige, ngayon, palalabasin kitang maranasan kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng katayuan sa pamamagitan ng asawa mo. Mga kababaihan at kalalakihan, ang subasta ng mga piling halamang gamot ay opisyal nang nagsisimula. Una, ipapaliwanag ko ang mga patakaran. Ang subasta na ito ay isasagawa ng bulag. Ha? Bakit mga gintong itlog ang mga ito? Hindi ba ito auction ng mga halamang gamot? Bagaman ang siyam na gintong itlog na ito ay magkamukha sa labas, pagkatapos basagin ang mga ito, sa loob ay maaari mong makita ginseng na 1,000 taong gulang, ligaw na lingsi na 10,000 taon, cordyceps at marami pang ibang napakahalagang mga halamang immortal. Siyempre, maaari rin itong maging isang tumpok ng mga damo. Ito ay nakasalalay sa iyong paghuhusga. At higit pa, sa iyong swerte. Naku, ang mga gintong itlog na ito ay may engkanto. Hindi man lang makita ng aking kapangyarihan ang mga ito. Huwag mag-alala. Tiyak na makukuha ko ang halamang immortal para gamutin ang iyong ibabang bahagi. Makukuha ko ito. Salamat. Walang anuman, pamilya tayo. Bukod pa riyan, bawal na ang bawi. Walang refund. Ang kalahati ng kita ng subasta ay idodonate sa kawang gawa. Sandali lang. Nasaan si Immortal Yu na espesyal kong inanyayahan upang tumulong sa pagpapatunay ng mga damo? Bakit hindi pa siya dumarating? Ikinalulungkot naming ipaalam sa lahat na si Immortal Yu ay wala dahil sa emergency. Sayang naman. Tama nga. Gayunpaman, pinadala niya ang kanyang huling disipulo, Ji Baiqing, upang manguna bilang kapalit at patunayan ang mga halamang gamot na binili ng lahat. Disipulo ni Immortal Yu, dapat ay isa siyang pambihirang tao. Mangyaring batiin si Ji Baiqing. Ha? Kuya? Kailan naging disipulo ni Immortal Yu si Kuya? Kakaiba, hindi ba siya nag-aral sa tatay ko dati? Susunod ay ang una gintong itlog ng araw na ito. Ang panimulang bid ay 100,000. Nanay tatay, talagang sinuhulan ko ang isang insider. Sabi niya ang mga numero 1 hanggang 67 ay mga damo lang. Ang iba ay medyo magaganda. Sa kanila, ang numero 9 ay isang top-tier immortal herb. Kailangan lang nating mapanalunan ng bid para sa numero 9. Mabuting anak, susundin ka namin. 200,000. 300,000. 500,000. Itaas natin ang presyo para sa mga tangang ito. Mga tanga lang ang gagastos ng 100,000 para bumili ng tambak na bulok na damo. 100,000,000. 100,000,000. 100,000,000. Naglakas loob siyang magbid ng 100,000,000 sa isang blind auction. Sugalero talaga siya. Malamang unang beses niya sa blind auction. Sumisigaw lang ng random. 100,000,000 isang beses. Ayos lang ba yan, asawa? Siyempre naman. Gumastos ng 100,000,000 sa isang bungkus ng mga damo. Maghintay na lang tayo at tumawa sa kanila. Hindi yan mga damo sa loob. Iyan ang mahalagang Celestial Mountain Immortal Herb. Celestial Mountain Immortal Herb? Ito ay isang paghahanap na minsan sa 1,000 taon, kahit ang pinakakaraniwang kalidad ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000,000. Walang ipinapakita ang gintong itlog. Paano mo nalaman na iyan ang Celestial Mountain Immortal Herb? Tigilan mo ang pagsasalita ng walang katuturan. Ang asawa ni Director Shu mukhang normal, pero kumilos ng napakatanga. 100,000,000 2 beses. Director Shu, isang babae na walang pakialam sa pamilya ay hindi karapat-dapat pakasalan. Kung ito man ay immortal herb o hindi, ang aking asawa, isang miyembro ng pamilya Shu, ay maaaring gumastos ng 100,000,000 sa isang damo kung gusto niya. 100,000,000 3 beses. Nabenta. Ayos. Ngayon, pakiusap tanggapin si Miss Bai upang basagin ang gintong itlog. Peste, di ba ito'y puro damo lang? Tama, hindi ko man lang kukunin itong basura kung ibibigay sa akin ng libre. Hoy, ano bang problema ng auction house ninyo? Ilalabas mo pa itong bulok na basura para sa isang blind auction? Sinusubukan mo bang samantalahin ang kamangmangan ni Presidente at Jinong Chu?
Ano naman kung gumastos ako ng 100,000,000 kahit para lang pasayahin ang asawa ko? Anong mali doon? Bakit hindi ka rin naniniwala sa akin? Ito talaga ay isang Tianshan Immortal Herb. Kung hindi ka naniniwala, hayaan mong si Mr. Baiching ang mag-authenticate. Nakakahiya naman. Hindi ka talaga susuko hanggang sa maubos ka. Kahit dalhin mo ang bunton ng sirang damo kay Mr. Bai para sa authentication, sayang lang ng oras. Aba, tigilan mo na. Hayaan mo na itong probinsyanong sumuko na. Bilisan natin ang authentication. Kailangan pa nating mag-bid sa iba pang golden eggs mamaya. Oo. Ito. Ito ang banal na damo ng bundok ng kalangitan. Imposible. Hindi mo ba sinabi na ang una ay damo? Anong nangyayari? Ang impormasyon ko ay talagang tumpak. Dahil ang banal na damo ng bundok ng kalangitan ay napakabihira, isang paghahanap na minsan lang sa 1,000 taon, kakaunti lang ang makakakilala nito. Hindi ba ibig sabihin nito na ang pagbenta nito ay kumita ng 400,000,000 na kita? Imposible. Malamang peke ito. Natatandaan ko. Sabi ng mga alamat, ang banal na damo ng bundok ng kalangitan, kahit hindi ka hanga-hanga sa hitsura, ay nakakapaglabas ng mahinang liwanag. Tingnan mo ang damong ito. Tiyak na hindi ito kumikinang. Bukod dito, sinasabi na ang banal na damo ng bundok ng kalangitan, base sa antas ng pambihira nito, nagbibigay ng liwanag sa mga kulay asul, dilaw, puti. Ang puti ang pinakabanal na antas. Kung gayon, tiyak na hindi ito ang banal na damo ng bundok ng kalangitan. Sinabi ko na sa'yo, yung patay na babaeng yan hindi maaaring maging maswerte. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang iyong eksperto sa pagpapatunay ay peke rin. Pipilitin kitang tanggapin ito ng buong puso. Talagang kumikinang ito? Ito nga ang Tianshan Immortal Herb at ito ay nasa pinakamataas na grado, purong puting liwanag. Sapat na ba ang nakita mo? Miss Hu? Ang mga alamat ay galing lahat sa sinaunang panahon. Noong panahong iyon, wala silang ganitong matinding maliwanag na ilaw, kaya naman ang natural na puting kinang ng damo ay laging napipigilan. Posible bang ang kanyang kapangyarihan ay talagang nakakakita siya sa loob ng mga golden eggs? Ang top grade na Tianshan Immortal Herb ay dapat nagkakahalaga ng hindi bababasa. 1 bilyon. Wow, si Mrs. Chu ay hindi lamang maganda, kundi isa rin siyang walking treasure trove. Siya ay walang pagsisikap na kumita ng 900,000,000 para sa pamilya Shu. Iyan ay isang asset na maraming mayayamang pamilya ay hindi kikitain kahit pagkatapos maghirap sa ilang buhay. Pero hindi ba sinabi ng insider info na ang number 1 ay damo lang? Anong kahihiyan? Kayo ba sa auction house nagsabwatan at nandaya? Kung patuloy kayong mangapi sa mga staff, ako ang mauunang magpalayas sa inyo. Sunod ay ang number 2 golden egg. Host, pagbasag ng mga golden eggs, isa-isa ay masyadong mahirap. Kaya ano ang mungkahi ni Miss Bai? Sisirain ko ang 5 ng sabay-sabay. Sige, makinig ka sa asawa ko, 100,000,000. Tawad para sa 5. Sang-ayon. 100,000,000 isang beses na. 100,000,000 na. 200,000,000. 300,000,000. 500,000,000. 600,000,000. 1,000,000,000. 1 bilyon isang beses na. May mas mataas pa bang tawad? Tatay, anong mga numero ang balak mong tayaan? 2, 3, 4, 5, 6. Mabuti, hindi siyam. May iba pa bang tawad? 1 bilyon 2 beses na. Pero paano kung mayroon nga bang banal na halamang immortal ng bundok langit sa loob? Tatay, naluloko ka na sa edad. Ang banal na halamang immortal ng bundok langit ay 1 beses lang lumilitaw sa 1 milenyo. Nasubasta na ito. Kailangan lang nating makuha ang numero siyam. Eksakto, siya ay basta-basta sumisigaw 2, 3, 4, 5, 6. Umaasa sa kanyang swerte upang magwaldas ng pera. Ang 5 ito ay tiyak na isang kabuuang lugi. 1 bilyon 3 beses na nabenta. Mangyaring batiin si Miss Bai upang basagin ang mga itlog.
pakiimbita si Miss Bai na umakyat at basagin ang mga itlog. Numero 2, pinakamataas na kalidad na agarwood. Tinatayang halaga, 10 milyon. Soft gold Dendrobium officinale, tinatayang halaga, 20 milyon. Cordyceps sinensis, tinatayang halaga, 10 milyon, 10 milyon, milyon. Pinakamataas na kalidad na ginseng. Tinatayang halaga, 20 milyon. Sayang. 60 milyon lang iyon. Kayo ay gumastos ng kabuuang 1 bilyon. Eksakto! Ang kita mula sa Tianshan Immortal Herb na ginawa ninyo lang ay nawala na lahat ngayon. Buti na lang hindi tayo nagpatuloy sa bidding. Nag-overestimate siya sa sarili. Akala niya talaga siya ay isang Diyos na may alam ng lahat. Ano ang bilis? Meron pa tayong numero 6 na dapat basagin. Sige, sige. Bilisan mo at basagin na. Hinihintay ka namin para bigyan mo kami ng malaking sorpresa. Nanay, tatay, naalala nyo ba ang sinabi ko kanina? Ang impormasyon mula sa loob ay nagsabi. Ang mga numero 1, 6 at 7 ay puro damo lang. Ang numero 1 ay isang pagkakamali lang. Talagang hindi nila nakilala ang Tianshan Immortal Herb. Ang natitira na numero 6 ay tiyak na damo lang. Yun pala ang Ancient Equinox Flower. Ano? Bulaklak na licorice. Nanalo tayo ulit. Diyos ko, talaga namang nandito ka para bayaran ako. Sayang lang. Tuyo na ang bulaklak na ito. Maaari lang ibenta ng mga 10 bilyon. Kung hindi, walang katumbas na halaga. Anong insider information ang nakuha mo? Hindi ko kasalanan. Sinong nakakaalam na ang tuyong wildflower ay isang sinaunang bulaklak na licorice? Salamat sa pagpayag na manalo kami lahat. Tanga ka. Sino ang nagsabi sa'yo na pigilan ako sa pagbid? Tay, ang tunay na halamang hindi namamatay ay nasa numero 9. Ginastos mo lahat ng pera sa round na ito, kaya wala na tayong pera para magbid sa numero 9. Sa pagkakataong ito, ang numero 9 ay talagang pinaka-premium na halamang hindi namamatay. Pinaka-premium. Tama ang anak, huwag kang mag-alala. Umupo ka, umupo. Nagpapatuloy ang subasta. Susunod, 3 gintong itlog ang natitira. Mga numero 7, 8 at 9. Dahil hindi ko sila makita, magpakita na lang tayo ng mga baraha. Pasensya dahil sa isang insidente sa lugar, diretso na tayo sa subasta. Numero 7, grade 2 na American Ginseng na ibenta ng 100,000. Numero 8, Snow Lotus na ibenta ng 1 milyon. Numero 9, 10,000 taong Wildling Z. Tiyak na walang katumbas, di ba? 500 milyon. Sandali. Ang ligaw na ganoderma na ito ay bulok na mula sa ugat. Ito ay ganap na walang halaga. Kaya pala hindi niya binasag ang number 9 kanina. Naubusan na ba tayo ng pera? Tingnan natin kung ano ang natitira sa iyo para makipagkompetensya sa amin ngayon. 1 bilyon. Makipaglaro lang sa kanila saglit. 1 bilyon. Pero kami, meron lang kaming 1 bilyon sa kabuuan. Oh mahal, kahit kailangan nating ibenta ang bahay, ibenta ang mga kotse, mangutang, o kumuha ng utang sa loan shark, dapat nating bilhin ito. Oo, tatay. Basta manalo ka sa bid, ito ay isang balik ng daan-daang bilyon. Kung hindi ito isang nangungunang antas na kayamanan, mag-aaway ba ang dalawang iyon para dito? 1.5 bilyon? 1 bilyon. 1.6 bilyon. 2 bilyon. 2 bilyon minsan. Bilisan mo ang bid, ano ang tinitingnan mo? Tatay, bilisan mo. Pero paano kung 2 bilyon, 2 beses. kung hindi ito isang nangungunang antas na damong immortal, ang pamilya Zhao ay tapos na. Tatay, walang mga paano kung ang pamilya Zhao ay mawalan ng pagkakataong ito na yumaman ng todo, magsisisi tayo sa natitirang bahagi ng ating buhay. 2 bilyon, 3 beses. 3 bilyon. 3 bilyon, mayroon bang mas mataas na bid?
3 bilyon isang beses na. Hindi natataas. Oo, hindi itinataas ang paddle. 3 bilyon 2 beses na. 3 bilyon 3 beses na. Nabenta na. Binabati kita, Ginoong Chow, sa pagkapanalo ng 10,000 taong Wild Lingzi. Dali. Dali ipasuri sa eksperto. Hindi ako naniniwala na nagkakahalaga lang ng 10 bilyon. Shuhean, mula ngayon, ang aming pamilya Zhao ay ang numero 1 na marangal na pamilya sa Jiang City. Kapag nakita mo ako sa hinaharap, tandaan mong lumuhod ng maayos. Ikaw at ang iyong munting cutie ay nasa ilalim ng aming mga paa sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Sa kritikal na sandali, nag-aalangan at mahiyain. Walang tapang. Sa katunayan, hindi ka karapat-dapat na maging anak ko, Zhao Pengfei. Sa isang saglit, hindi ka na matatawa. Ang Lingzi na ito ay tunay na isang makalangit na kayamanan. Makinig kayo, lahat. Ngunit sa kasamaang palad, ang core nito ay sira na. Ngayon, ito ay walang kwentang basura na lang. Walang kwenta. Ano? Imposible. Nagsisinungaling ka sa akin. Nakakagalit. Tatay, ayos ka lang ba? Ang security deposit mo ay 1 bilyon lang. Mangyaring bayaran ang natitirang 2 bilyon. Kami, Kahit ibenta natin ang ating mga kotse at bahay, hindi pa rin sapat. Wala tayong choice kundi mangutang. Kung hindi mo mababayaran, gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay na mabulok sa bilangguan? Mahal, babe. Lahat ng mga alahas na binili ko para sa iyo, ang mga bahay at ang mga thong. Pwede mo ba akong tulungang ibenta ang mga ito para mabayaran ang utang? At pagkatapos ay pahiramin mo pa ako ng pera? Pahiramin ka ng pera? Nakakadiri ka talaga. Talagang gold digger ka lang. Pasensya na. Kung ako ay kasama ng iba, malamang mas marami pa akong makukuhang pera. Sa iyo, talagang lugi ako. Kasalanan mo ito, demonita ka. Sabi mo ang auction ay magpapayaman sa atin. Pinaubaya mo pa kaming gumastos ng maraming pera sa mga sponsorship. Yang Master Shu, iligtas mo ako. Mag-ingat sa mga marumi. Kasalanan mo ang lahat ng kasakiman. Karapat-dapat ka lang. anak. Mabuti kong anak. Pasensya na sa ginawa ko sa iyo at sa nanay mo noon. Pero mas malakas pa rin ang dugo. Pahiram ng pera sa tatay mo. Tulungan mo yung tatay mo. Sige na. Ang gumagawa ng masama may kapalit. Niloko mo ang nanay ko habang buntis siya. Sinubukan mo pa kaming palayasin pareho. Ito ang nararapat sa iyo. Manugang, ang galing-galing mo. Kumita ka ng 10 bilyon ngayon. Pamilya naman tayo. Pwede mong kausapin si Xiaohe. Hindi mo naman. Hahayaan na mapanood niya na mamatay ang tatay niya, di ba? Ang ingay. Alisin na sila. Wala na ang pamilya, Zhao. Teka lang, hindi kita pababayaan. Pagsisisihan mo to. May Diyos. Ang ganti mo, Zhao Pengfei, dumating na. Susunod, ikaw naman, Shu Hean. Dahil sa katawan mo ay may dugo ni Zhao Pengfei. Sa wakas nakuha natin ang halamang immortal ng Tianshan na nakagagamot ng lahat ng sakit. Magluluto ako ng gamot para sa'yo ngayon din. Ganyan ka ba kasabik? Siyempre, kung hindi ka magaling, isusuli kita para ma-refund. Bunsubay? Kuya! Sa palagay ko, ito ang asawa mo. At sa palagay ko, ikaw si Kuya Bai. Siya nga pala, salamat sa pag-aalaga mo kay Yunchu. Laging sinasabi sa akin ni Yunchu na gusto niyang makilala ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, bakit hindi dumating ang kanyang mga magulang? Oo, hindi ba dapat dumating ang aking mga magulang sa auction? Mga matatandang pilyo, inanyayahan sila sa palasyo ng dragon upang ipagdiwang ang kaarawan ng ikatlong prinsipe. Bukod sa auction na ito, meron akong isa pang misyon. Anong misyon niyon? Bayo? Si Bunso Xiaobay at ako ay matagal nang hindi nagkikita. Dahil lumabas na kami sa pag-iisa, maaari ba kaming manatili sa inyo ng ilang sandali? Sige, sige. Marami akong gustong kausapin si Kuya. Eto na naman, noong unang panahon, may maliit na ahas na napakakulit.
Tinanong nito ang nanay niya, lason ba talaga tayo? Sabi ng nanay, oo, lason tayo. Hulaan mo kung anong nangyari. Anong nangyari? Sabi ng maliit na ahas, kinagat ko ang sarili kong dila. Kinagat ang sariling dila. Nakakainip. Kaya Senior Bay, kailan mo balak bumalik? Teka, Gino. Magkukwento ako ng mas nakakatawa. Kwento. Alam mo ba kung aling hayop ang pinakamahusay magplano para sa hinaharap? Mga langgam. Dahil sila ay anti-Reyna na nag-iisip ng hinaharap. Pupunta ako sa kumpanya. Magsasabi ako sa iyo. Sabihin mo, Alis na ako. Sige. Tigilan mo na ang awkward na tawa. Ito ba ang dahilan ng pagdating mo? oo. Sabi ng guro, para bayaran ang kabutihan, nagpakasal ka talaga. Pagkatapos ng kasal, hindi sila mapakali ng matatandang mag-asawa. Sinabi nila na ipadala ako para subukan para sa kanila. Upang makita kung ang bagong manugang na ito talagang gusto ka. Kaya, ang selos ay nangangahulog ang gusto kanya talaga. Oo, hintayin mo lang at makikita mo. Gino, Pupunta ba tayo sa... uy, saan ka ba pupunta? Anong ginagawa mo? Hindi mo pa ako binibigyan ng halik ng pamamaalam natin. Kailan pa naging patakaran yon? Simula ngayon, gano'n na. Yung Ginoo mo, wala ba siyang kasintahan sa lahat ng mga taon na ito? Ang dami mong sinasabi. Sandali lang. Bakit ka nagsasagawa ng mga biglaang atake nitong mga nakaraang araw? Ma'am, balak ko talagang umalis ngayong araw. Talaga? Bakit hindi ka na lang magtagal ng ilang araw? Ako, Xiaojiang. Oo, bilisan mo at mag-ayos ng sasakyan para ihatid si Ginoong Bai. mula sa aking mga obserbasyon sa mga nakaraang araw, natuklasan ko na talagang nagmamalasakit siya sa iyo. Talaga? Oo. Gusto mo ba siya? Ang pagkagusto sa isang tao, ano ba ang pakiramdam nun? Malamang hindi. Nandito lang ako para magbayad ng utang na loob. Kaya kung gusto mo ang isang tao, dito nagsisimulang umasim. Alis na ako. Paalam, Kuya Bay. Direksyu, bakit ka sobrang malungkot buong araw? Sino ang ikinagagalit mo? Tungkol sa kanya. Shuhean. Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Ano naman ang problema? Malamang hindi. Nandito lang ako para magbayad ng utang na loob. Ang pangit ng Photoshop, hindi mo ba napapansin ano pang dapat ipaliwanag? Ang pagkuha ng litrato kasama ang ibang babae. Hindi naman nakakaapekto sa pagbabayad ng utang na loob, di ba? Ikaw. Makatwiran iyon. Bakit parang umaasim ang puso ko? Baka naman gusto ko na talaga siya? Huwag kang magalit. Kung magkasakit ka sa galit, walang makakapagtiis para sa iyo. Ibinalik mo sa akin ang bigay kaya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam.
Gusto ko lang ibalik. Gusto ko lang magkaroon ng malinaw na hangganan sa pagitan natin. Magkaroon ng hangganan sa pagitan natin? Sige, edi pupunta akong mamuhunan sa pelikula ni Huyaw ngayon din. Ikaw, talaga namang may lakas ka ng loob na banggitin muli ang babaeng iyan. Gusto kong makipaghiwalay. Yun, Chu, talagang hindi. Manugang na babae, pakiusap, kumalma ka. Kayong dalawa ay maayos naman. Bakit biglang usapang hiwalayan? Ikinasal siya sa akin, ngunit hindi dahil sa tunay na pag-ibig. Pero hindi ako katulad mo. Hindi ako nahuhulog sa mga babaeng yan. Sige. Makikipaghiwalay ako sa iyo. Hindi tayo maaring makipaghiwalay ngayon. Hindi mo pa nababayaran ang lahat ng perang ibinigay ko sa iyo. Sige, kikita ako ng pera sa lalong madaling panahon at makikipaghiwalay sa iyo agad-agad. Ikaw na walang hiya, hindi mo man lang napangalagaan ang napakagandang asawa. Kapag naghiwalay kayo, walang gugustuhing makuha ka. Ikaw na bubong bata! Kung hiwalayan mo siya, huwag mo na akong tawaging nanay. Yun, Chu. Yun, Chu, makinig ka sa sasabihin ni nanay. Kaya para sa kanya talagang pasasalamat lang, hindi pag-ibig. Kuya, bakit ang pakiramdam ng pagkagusto sa isang tao ay napakalungkot? Narinig mo ba? Ang malaking bituin na si Huyaw at si Director Shu ng Shu Group may mga chismis na sila. Humantong pa ito sa hiwalayan ni Director Shu. Yung babaeng ginastusan ko ng sobra. Talaga namang nagbigay daan para sa gigo na si Shu Hean. Shu Hean, pipilitin kitang magsisi sa buhay mo. Director Shu, salamat sa pag-invest sa bagong pelikula natin, Ang Alamat ng Whitesnake. Sa tingin ko, dapat ang bida ay ang guro nating si Huyaw. Sandali lang. Hindi naman kailangang isang sikat na artista. Pwede rin naman ang baguhan na magaling umarte. Director, ito ang profile ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ito ang asawa ni Director Shu? Director, gusto ko ring subukan para sa bida. Huwag kang magloko. Umuwi ka. Hindi ako nagloloko. Kikita ako ng pera ng mabilis at hiwalayan ka agad. Sige, bahala ka. Unang round, ang pag-arte. Si Whitesnake ay bumubuo ng mahiwagang selyo. Guro Huyaw, ikaw na ang mag-perform. Pareho kayong mahusay. Sa personal, sa tingin ko ang mga galaw ni Guro Huyaw ay mas elegante konti. Boto ako para kay Gurubay, ang kanya ay mas makatotohanan. President Shu, ano sa tingin mo? President Shu, huwag mong kalimutan kung sino talaga ang tunay na top tier na babaeng bituin. Pinipili ko si Miss Bai. Sige, magpahinga muna tayo ng saglit at maghanda para sa susunod na round, pagkanta. Walang alam. Ako ay 1,000 taong gulang na demonyong ahas at siya ay naglalakas loob na umasta sa harapan ko. Hoy, saan pumunta si Miss Bai? Baka bingi sa tono at masyadong takot na mapahiya ang sarili, kaya palihim siyang umalis. Imposible iyon. Pero ang tagal na. Huwag na tayong maghintay pa, Direk. Sige, kung gayon wala akong choice kundi kanselahin ang paglahok ni Miss Bai. Pasensya na, medyo nahuli ako. Salamat. Miss Bai, maaari ka nang magsimula. Sino ang bumubulong sa tenga ko na nagsasabing hindi magbabago ang pagmamahal mo sa akin para lang sa isang pangakong ito?
Kahit na masaktan, walang pagsisisi. Ulan, wasak ang puso. Hangin, umaagos ang luha. Mga pangarap na magkakaugnay. Pag-ibig, mahaba at malayo. Hindi masama. Sige, turn mo na. Hindi ako basta-basta. Sino ang bumubulong sa tenga ko? Na nagsasabing hindi magbabago ang pagmamahal mo sa akin. Para lang sa isang pangakong ito, Tigilan mo na. Pakiusap, tumigil ka sa pagkanta. Pumunta ka sa banyo, ngayon din. Pareho tayong mga fox at demonyong libong taon. Kaya bakit mo ako ginaganyan? Lahat, huwag kayong matakot. Nagre-rehearse lang kami ng eksena. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tanungin ninyo siya. Masakit ba? hindi masakit. Kumusta? Sino ito? Immortal Liu, sa wakas nakuha ko na ang contact information mo. Anong problema? May mga demonyong nagdudulot ng kaguluhan sa mundo ng tao. Sana makarating ka at mahuli sila. Ano? May demonyo talaga? Sige. Pupunta kami agad. Uy, ang tatay mo at ako ay pupunta sa syudad para makita ka. Habang nandyan tayo, manghuhuli tayo ng demonyo. Manghuhuli ng demonyo? Ayos. Pwede mo akong sunduin para bumalik. Ano, sunduin ka para bumalik? Binuli ka ba ng batang iyon? Pag-ensayo ng linya. Mag-usap tayo mamaya. Gusto ko siyang makasama sa pag-arte. Panginoon ko, bago kita makilala, kahit na ako ay naglinang ng 1,000 taon, ang buong 1,000 taon na iyon ay hindi kasing mahalaga ng isang sandali kasama ka. Alam mo ba yon? Kahit gaano karaming paghihirap ang aking tinitiis, ikot ng buhay at kamatayan, wala akong pagsisisi. Oh, ikaw Shushan, nagbabago ang iyong pagmamahal. Gusto mo pala ang babaeng iyon. Bulag ka ba o ano? Mukhang may pakialam pa siya sa akin. Ang linyang iyon ay wala sa script, di ba? Idinagdag ko ito mismo, hindi pa pwede? Sige. Dahil ikaw. Lumapit sa akin para magbayad ng utang na loob. Kung gayon ang iyong damdamin para sa akin, ay pasasalamat ba o pagmamahal? Ang pasasalamat ay hindi pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal ay maaaring maglaman ng pasasalamat. Maglaman ng pasasalamat. Pag-ibig at pagmamahal. Kapwa kabutihan at pagmamahal. Sa ngayon, meron akong natural na pagmamahal para sa iyo, aking Panginoon. Mabuti, tapos na ang ating audition. Ang pangunahing babae ng pelikula ay mapupunta kay Miss Bai, karapat dapat. Nalaman ko, takot si Bai Yunchu sa alak na Realgar. E di isang maruming ahas lang siya. Pagkatapos, takpan ang buong pasilyo ng pulbos na Realgar para sa akin. Kung hindi ko siya maalis, hindi ako kailanman makakaya mapalapit kay Shuhean. Ang aking paghihiganti ay hindi kailanman magiging kumpleto. Sige. Bakit may Realgar dito? Mahal kong kapatid, masyado mo akong sinaktan. Sabihin mo sa akin, paano kita dapat pasalamatan ng tama? Umalis ka! Delikado.
Yunchu. Hindi ako yan. Yunchu! Kumusta ang asawa ko? Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Sabihin mo kung ano ang kailangan mong sabihin ng mabilis. Pasensya na, Yunchu. Si Zhao Shuai ay naaresto na ng pulis. Maaaring wala na akong maraming oras. Makinig ka sa akin. Malamang hindi mo alam. Noon, iniligtas mo ako. Ngayon, ibinabalik ko ang buhay na ito. Sa iyo, ang pinakatakot ko ay ang iyong mga luha. Yunchu, gumising ka para sa akin. Hindi ba napakagaling mo gumising ka para sa akin? Yunchu, saktan mo ako. Saktan mo ako pakiusap. Mali ako. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita pinagalitan. Hindi dapat ako gumamit ng ibang babae para lokohin ka. Kasalanan ko lahat. Hindi kita naprotektahan. Yunchu. Kung gumising ka lang, ipinapangako ko sa iyo ang kahit ano. Talaga asawa? Bigyan mo ako ng ilang gintong barya? Ikaw, ayos ka lang. Oh, sige na. Ang kutsilyong iyon parang kiliti lang. Hindi ko pa nasubukan kung kaya mong gumanap. Paano ako mamamatay? Asawa. Asawa, bakit ka tumigil sa pagiyak? Oh, sige na, biro lang naman. Honey, huwag kang magalit. Bye, Yunchu. Bakit mo ako laging inaasar? Sino ba nagsabi sa iyong sumama ka sa babaeng iyon? Tatay, nanay. Yunchu, ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Nanay, tatay, paano niyo kami natagpuan? Immortal Liu, dumating ka na sa wakas. Ano? Ikaw ang Immortal Liu. Oo. Immortal Liu, siya pala ang manugang natin. Immortal Liu, siya ang demonyong ahas na 1,000 taong gulang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Bai Yunchu ay anak natin. Kahit na siya ay nagmula sa isang puting ahas, siya ay matagal nang may kakayahang langit. Imposible. Hindi ako naniniwala. Masasamang intensyon, mga masasamang espiritong gumulo. Ikaw ang demonyo. Pero gusto ko lang maghiganti. Wala akong pakialam sa layunin mo dahil hindi ka naman nakagawa ng malubhang pagpatay. Ililigtas ko ang iyong buhay. Kung maglakas loob kang magdulot ng gulo sa mundo ng mga tao, kukunin ko ang iyong buhay bilang soro. Umalis ka na ngayon. Bakit ang tigas mo? Ako, Isinuot mo ba ng palihim ang panty na binili ko? ininom ko ang gamot na niluto ng biyenan. Gumaling na ako ngayon. Simulan ang bilang. Ha? Bakit ka tumigil? Bigla akong may tanong. Kaya mo bang mangitlog?